Nagsisimula ang pelikula sa isang party kung saan ang isang lalaki na nagngangalang Cole ay naglalakad sa isang bahay na hinahanap ang kanyang kapatid na si Docket. Cole ay natagpuan siyang nakakulong sa isang silid kaya't sinira niya ang pinto at hinayla si Docket palabas doon habang siya ay walang sando at bumubulong sa kanyang sarili. Sinisigawan ng lahat na kinukunan ng eksena sa kanilang mga telepono at sinabihan silang huminto bago sinaksak ni Docket si Cole at pagkatapos ay lumabas upang saksakin ang kanyang sarili sa mata sa katakutan ng iba pang mga party-goer sa ibang lugar kung saan ang 17 taong gulang na si Mia ay dumaan sa ikalawang anibersaryo ng kamatayan ng ang kanyang ina na si Rhea na pinaniniwalaan ni Mia ay dumanas ng di sinasadyang overdose. Nakatira siya kasama ang kanyang ama na si Max at hindi na gaanong nakikipag-usap sa kanya pagkatapos ng insidente. Mas maraming oras si Mia kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Jade at ang kanyang nakababatang kapatid na si Riley kasama ang kanilang ina na si So. Isang gabi ay sinundo si Mia. Si Riley mula sa pagtambay kasama ang kanyang kaibigan at sa pagbabalik ay nakakita sila ng isang kangaroo sa kalye na kamakailan lamang ay nataman ito ay umuungol sa matinding paghihirap kaya sinabi ni Riley kay Mia na dapat nilang alisin ito sa paghihirap nito. Tinangka ni Mia na magmaneho sa ibabaw lamang ng ulo ng kangaroo hanapin. Hindi niya magawa yon at iikot na lang ito sa halip ay kinukumbinsi ni Jade si Mia na sumama sa kanya para sa isang party. Higit sa lahat dahil naroon ang boyfriend ni Jade na si Daniel ay sumama sa kanila si Riley habang palihim silang lumabas sa party na pinangunahan ni Joss at Hailey. Ang lahat ay nagtitipon habang naglalabas sila ng isang inembolsamo ang kamay ng isang medium na may nakasulat. Ang layunin ng kanilang laro ay humawak sa kamay para mahikayat si Spirits. Mia volunteers na mauna nagsindi ng kandila si Hailey at tinuruan si Mia kung ano ang sasabihin niya. Hinawakan niya ang kamay at sinabing kausapin mo ako. Nakikita ni Mia ang espiritu ng isang matandang lalaki at nababaliw sa simula ngunit pagkatapos ay bumalik at inulit ang parirala na sinundan ng I Let You In. Nakita niya ang espiritu ng isang kakatuwa na mukhang babae na humahawak ng mas matagal kaysa dati kahit na si Mia ay mukhang may nagmamay-ari at nagsimulang magsalita sa isang nakakatakot na pagbabanta. Tinig kay Riley bago maalis ang kamay mula sa kanyang pagkakahawak. Naglaro muli ang grupo sa bahay ni Jade nang lumabas si So para sa gabing naglalaro ang mga nakatatandang kabataan at nakipagtagpo sa mga undead kasama ang isang pagkakataon kung saan sinapian at nagsimula si Daniel. Hindi sinasadyang makipagkita kay Jade at aso ni Riley na si Riley pagkatapos ay hiniling na sumunod sa kabila ng pagkontra dito ni Jade at ang iba ay nag-iisip na siya ay masyadong bata pa rin ay pinagdadaanan nila ito at piniling pumunta ng wala pang isang minuto ay sinapian si Riley ng parang kay Rhea. Espiritong nagsasalita kay Mia at sinasabi kung gaano niya siya namimiss kapag lumipas ang takdang oras. Gusto ni Mia na patuloy na kausapin si Rhea bago simulan ni Riley ang paghampas ng ulo nito sa mesa at halos dukutin ang kanyang mata. Pinigilan ni Jade si Riley na mabali ang kanyang bungo bago siya madala sa ospital. Nang subukan ni Mia na bisitahin si Riley sa ospital, pareho silang tinalikuran ni Jade at So na sinisisi siya sa nangyari sa kanya. Mas madalas siyang kasama ni Daniel dahil may crush siya sa kanya at dati ay nagkaroon ng panandaliang engkwentro sa kanya. He sleeps over one gabi at lumilitaw na nakita ni Mia ang espiritu ng isang matandang babae na sumuso sa paa ni Daniel habang si Mia ay sinusubukang sigawan siya para magising siya. Nagising siya at nalaman niyang siya ang sumuso ng paa nito hanggang sa kanyang sungay. Kinuha ni Mia ang kamay para sa kanyang sarili at itinayo up ng kandila upang subukan at makipag-usap sa Rhea Spirit. Sinabi sa kanya na hindi sinasadya ang kanyang pagkamatay at hindi niya nanaisin na iwan ang kanyang anak. Sinabi ni Rhea kay Mia na may sakit si Riley at nangangailangan ng tulong. Samantala sinubukan ni Jade na tulungan si Riley sa ospital ngunit inaalihan pa rin siya nito at kinagat siya bago nahulog sa sahig at ibinagsak ang ulo sa dingding sa banyo bago siya pasunurin ng doktor. Sumama si Mia kina Daniel, Hailey at Joss habang tinutunto nila si Cole na sinisi si Joss sa pagpapakita ng pato sa kamay. Makuha kaya? Hihintayin na lang nila na magkaroon ng ideya si Mia na subukan at tapusin ang laro dahil hindi niya akalain na hinay pa nila ang kandila kasama si Jay sa ospital para subukang makuha ang mga espiritu na kunin si Riley at makahanap ng isang paraan para hilahin siya palabas ngunit hindi ito umubra. Pagkatapos ay bumalik si Mia at nakita ang espiritu ng isang batang babae na nagpapakita sa kanya na si Riley ay pinahihirapan ng 12 ng iba pang masasamang espiritu. Nang umuwi si Mia ay nilapitan siya ni Max at sinubukang lumapit sa katotohanan ng tungkol sa pagkamatay ni Rhea ay ipinakita niya kay Mia. Suicide note na nagpapatunay na ang kanyang pagkamatay ay hindi isang aksidente. Habang umiiyak si Mia sa kanyang silid ay nakita niya ang espiritu ni Rhea na nagsasabing kasinungalingan ang isinulat ni Max at sinabi rin sa kanya na si Riley ay nagdurusa at mahal iligtas lamang sa pamamagitan ni Death Max. Pagkatapos ay tila nabubunggo
Sa pintuan ngunit talagang ang mga masasamang espiritu na nagpapahirap kay Mia Max ay narinig ni Mia na nakikipaglaban sa Spirit Max at pumasok siya sa silid nang sinubukan ni Mia na saksakin ang espiritu at nauwi sa saksak sa leeg ng kanyang ama gamit ang gunting niloloko ni Mia si Jade na umalis sa ospital at pupunta sa kanyang bahay habang si Mia ay bumalik sa ospital at nakikipag-usap upang magdemanda. Sinabi niya kay Mia na hindi niya kasalanan ang nangyari kay Riley at hinayaan niya si Mia na mapag-isa kasama niya. Sinubukan niyang patayin ito gamit ang isang pares ng gunting ngunit hindi niya magawa ang sarili. Para gawin ito, inilabas niya si Riley sakay ng wheelchair nang makita ni Jade na nasugatan si Max at napagtanto niyang may gagawin si Mia kay Riley. Mia wheel si Riley palabas patungo sa trapiko nang makita siya bilang isang matandang nabubulok na espiritu. Sinubukan ni Rhea Spirit na itulak siya ni Mia habang dumating si Jade. Maya-maya ay bumitaw na si Mia pero si Jade itinulak siya sa traffic dahilan para mabangga siya ng kotse. Nagising si Mia na hindi niya namalayan na patay na siya. Napadpad siya sa ospital kung saan gumaling na si Riley at nakita siyang umuwi kasama si Jade at mukhang gumaling din si Sumac sa kanyang mga sugat. Ngunit habang sinusubukang sundan sila ni Mia ay walang makakarinig sa kanya habang ang mga ilaw sa ospital ay nagsimulang mamatay. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang madilim na ilaw at nakita niya ang isang kamay na umaabot ng hinawakan niya ito. Nakita niya ang kanyang sarili na nakaharap sa isang lalaki sa ibang bansa na nakikipag-usap. Laro ko at bahagi na siya nito. Maraming salamat po sa panonood.